nang ideklara ng SpaceX na hindi na maaaring gamitin ng Russia ang mga illegal nitong Starlink terminal para magplano o magsagawa ng mga pag-atake laban sa Ukraine. Nagkagulo ang buong militar ng Russia. Nawala ang mga teritoryo, may mga sundalong namatay at nagkaroon ng malaking kalamangan ang Ukraine. Simula noon, sinusubukan na ng Russia na gumawa ng sarili nitong bersyon ng Starlink. At ang isang sentro para sa raketang Soyuz na malalim sa loob ng kanilang teritoryo ay naging mahalagang bahagi ng isang space program na layuning maibalik ang konektibidad at komunikasyon para sa mga sundalo ng Russia. Malamang nahulaan mo na kung ano ang nangyari. Natuklasan ng Ukraine ang sentro ng Soyuz at sinunog nila ang pasilidad sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang bagay na kulay rosas para sirain ang pangarap ng Kremlin na magkaroon ng sarili nitong Starlink. Ngayon, may mga bagong mahalagang resulta mula sa ating mga pag-ataking malalim sa teritoryo. Sa rehiyon ng Samara sa Rusya, isa sa mga pangunahing kumpanya sa loob ng Roscosmos, ang Progress Center, na kabilang sa iba pang bagay ay sangkot sa paggawa ng mga elektronikong kagamitan ay tinamaan. Ipinahayag ng Pangulo ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky sa isang ex-post noong Agosto 15. Ipinaliwanag pa ni Zelensky na ang isang bagay na kulay rosas na sumira sa ilang bahagi ng pasilidad ay mga misil na FP-5 Flamingo na bumiyahe ng humigit kumulang 900 kilometro mula sa hangganan ng Ukraine patungo sa pinakaloob ng Russia. Hindi lang ito tungkol sa pagkawala ng isang tagagawa ng rocket na mahalaga sa mga plano ng Russia na gumawa ng sarili nitong Starlink. Ang nakita lang natin ay isa na namang halimbawa sa daan-daan na yung 2026 na wala ng lugar na maaaring ituring ng Russia na ligtas mula sa Ukraine at sa mga drone nito. Particular, ang pasilidad na tinarget ng Ukraine ay nasa timog-kanlurang bahagi ng Russia at ginagamit ito para gumawa ng mga sasakyang panglunsad na Soyuz 2 na kailangan ng Russia para magpadala ng mga satellite na sumusuporta sa kanilang Rasvet system sa orbit. Kapag nawala ang mga rocket, mananatili sa lupa ang mga satellite, kaya't nagiging ganap na walang silbi ito para sa Russia, habang nagmamadali silang maghanap ng alternatibo sa Starlink. Para lalong lumala ang sitwasyon para sa Russia, ayon sa Telegraph, ang Progress Facility lang ang nag-iisang lugar sa buong bansa kung saan pwedeng buiin ang mga launcher ng Soyuz 2. Ibig sabihin nito, may dalawang laban sa oras ngayon ang Russia. Una, ang mailunsad ang mga satellite sa ere, at pangalawa, ang maibalik ang kakayahan nilang gumawa ng mga launcher. Kumpirmado na ng Russia na nangyari ang pag-atake na nagpapakita na masyado itong malaki para maitago. Totoo, hindi direktang binanggit ng mga opisyal ng Russia ang Progress na pasilidad. Sinabi lang ni gobernador ng rehiyon ng Samara, Vyacheslav Fedorichev, na isang industrial na pasilidad ang tinamaan. At sinabi naman ni alkalde ng rehiyon, Ivan Moskov, na ang pag-atake ay isang malakihang missile strike, ayon sa ulat ng United 24 Media. Dagdag pa ng parehong media outlet, mas naging bukas ang mga karaniwang tao sa lugar. Iniulat ng mga residente ang malalakas na pagsabog hindi nagtagal matapos maglabas ng missile alert para sa rehiyon ng Samara. At malamang ay dahil sa ilan sa mga residenteng ito, kaya't meron tayong malinaw na ebidensya na tinamaan ng Ukraine ang mismong target nito. Merong video. At ipinapakita ng video na yon ang pasilidad ng Progress na naglalagablab sa apoy. Ibinahagi ni Zelensky ang ilan sa mga video na yon sa kanyang ex-post. Isang 20 segundong clip ang nagpapakita ng ilang anggulo ng sunog no abot na sa taas na kitang-kita ito mula sa ilang kilometro ang layo. Makakapal na ulap ng usok ang nagpapaitim sa kalangitan. At lahat ng iyon ay nagmumula sa Progress Center. Mayroon pang ibang mga video na nagmula sa isang kawili-wiling pinagmulan, si Denis Stilleman, na siyang nagtatag ng Farpoint, ang kumpanyang gumagawa ng pink na mga misil na ginamit ng Ukraine sa kanilang pag-atake sa Soyuz. Ipinapakita ng kanyang video ang mismong simula ng pag-atake. Ipinapakita nito ang paglulunsad mula sa lupa ng mga Flamingo missile na ginamit ng Ukraine at nagbibigay ng maikling sulyap sa isang banta mula sa malayo laban sa Russia na hindi na lamang lumilitaw, kundi naging araw-araw na problema na. Ang hybrid na Flamingo missile drone ay hindi lang basta nandito, kundi malakas na tinatamaan ang Russia ng mas madalas. Takot na takot ang Russia sa sandatang ito na kulay rosas at may matibay silang dahilan para matakot. Ang Flamingo ay nagbibigay ng kakayahang umatake mula sa malayo sa Ukraine na hindi nila nagkaroon sa halos buong digmaan. Ayon sa International Institute for Strategic Studies, ang Flamingo na kulay rosas dahil sa isang pagkakamali sa pabrika noong unang produksyon at nanatiling ganoon bilang isang maliit na tatak, ay kayang maglakbay ng humigit kumulang 3,000 kilometro at may dalang makapangyariang warhead na 1,000, 150 kilo na higit pa sa sapat para sirain ang matitibay na target at madalaking pasilidad. Sabi ng Forbes, babaguhin ng misil ang dinamika ng buong digmaan sa Ukraine. At masasabi mong ginagawa nga nito yon. Alam ng Ukraine kung gaano kabagsik ang Pink Punisher na ito. Pinondohan nila ang pagpapalawak ng produksyon at pinakakawalan nila ang Flamingo drone missiles sa iba't ibang mahalagang target sa loob ng Russia. Ang Progress Center ay isa lang sa mga target na yon. Marami pang iba noong 2026. Ayon sa isang ulat ng United 24 Media noong Agosto 17, ngayon ay nagpapalipad na ang Ukraine ng Flamingo papuntang Russia ng halos doble ang bilis kumpara 6 na buwan lang ang nakalipas. Hindi yun sinasabi ng Ukraine.
Ang mga media outlet ng Russia, kabilang ang Agentstvo, ang siyang nakarating sa konklusyong iyon sa pamamagitan ng pagsubaybay sa mga pag-atake ng Flamingo sa buong 2026. Saklaw lang ng datos na yon ang mga Flamingo na sinasabing na-intercept ng Russia. Pero kumikilos ang Russia na parang lahat ay na-intercept nila. At sinisisi ang mga debris sa bawat malaking pag-atake na naitatala. Gayunpaman, nakakapagbigay linaw pa rin ang mga numero. Mula Pebrero hanggang Mayo, sinasabi ng Russia na naka-intercept sila ng 31 Flamingo drone missiles. Mula noon, mas pinalakas pa ng Ukraine ang kanilang operasyon. Sa loob ng 2 linggo, bago ang ulat ng United 24 Media, sinabi ng Russia na nakapagpabagsak sila ng 25 Flamingo. Malamang, kabilang sa bilang na iyon ang Flamingo na tumama sa Samara Progress Center. At ipinapakita ng video kung ano talaga ang ibig sabihin ng napabagsak para sa Russia. Ipinapakita ng progress strike kung gaano nakalayo ang narating ng malikhaing teknolohiya ng drone ng Ukraine na nag-evolve mula sa mga drone na ginagamit sa front lines. Habang umaasa ang Ukraine sa mga sandatang kanluranin para sa mga pag-atake sa hangganan, naging isang kumpletong hanay ito ng mga sandatang may mahabang abot na kayang tumama halos kahit saan na mahalaga sa Russia. Ang inobasyon ng drone ng Ukraine ay naging isang malaking salik sa pag-iba ng takbo ng laban ayon sa Council on Foreign Relations. Binuksan nito ang pinto para sa mas malaking tagumpay sa mga pag-atake sa teritoryo ng Russia na sinusuportahan ng nakakatakot na tindi ng firepower gaya ng nakita sa Flamingo. Ang mga drone ng Ukraine ay naging susi sa muling pagkontrol sa Black Sea. Ipinatutupad ang isang estratehiya para sa Crimea, nagbibigay daan sa paghihiwalay ng hindi nagsasakripisyo ng mga sundalo at ipinapakita sa Russia na wala ng kaligtasan para sa alinman sa kanilang mahahalagang pasilidad. Sa pagpasok ng Flamingo, anumang nasa loob ng 3,000 kilometro ay target. At ayon kay Zelensky, aabot pa raw sa 10,000 kilometro ang saklaw nito pagsapit ng 2027. Lahat ng ito ay ginagawa upang baldahin ang makinarya ng digmaan ng Rusya. Iyan ang nakita natin sa Samara, kung simboliko nating titingnan. Sa unang tingin, isa na namang malayo ang parusa ito na ipinataw upang bigyang presyon si Putin at ang kanyang mga kasabwat sa Kremlin. Sa tuwing tumatama ang isang Flamingo o alinman sa iba pang malalayong armas ng Ukraine sa kanilang target, may mensaheng ipinapadala sa bawat Ruso na nakakarinig ng ugong ng mga drone o nakakaramdam ng init mula sa mga apoy. Hindi sila kayang protektahan ni Putin. At ang kanyang pagkabigong, protektahan mismo ang Russia, ang dahilan kung bakit hirap na hirap ang militar sa Ukraine. At kung bakit napakaraming mamamayang Ruso ang nasasakal sa matinding problemang pang-ekonomiya ng mataas na inflasyon at interest rates na ginagawang imposibleng mabayaran nila ang kanilang mga utang. Pero mas malalim pa dyan ang sitwasyon sa Samara. Nabanggit na natin ito kanina. Ang pasilidad ng Progress ay sentro ng bawat plano na binubuo ng Kremlin para sa Ukraine. Kailangan ng Russia ang mga satellite nito sa kalawakan. At maya-maya lang, ipapaliwanag namin kung bakit tuluyang winasak ng pag-atake sa Samara ang anumang pangarap ng Russia na mabago ang takbo ng laban sa Ukraine. Bago natin gawin yon, paalala lang na nanonood ka ng Military Show. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, ngayon na ang tamang panahon para pindutin ang button. I-enable ang notifications at maghanda para sa araw-araw naming mga video tungkol sa digmaan sa Ukraine. Nabanggit na natin ang issue tungkol sa kapalit ng Starlink. Kailangan ng Russia ang kanilang Progress base para makagawa ng mga launcher na nagpapadala ng kanilang Rasvet satellites sa kalawakan. Hindi lang ang pasilidad sa Samara ang bahagi ng kadena ng launcher na yon. Pero ito ang pinakamahalaga. Ginagawa sa iba't ibang bahagi ng bansa ang mga bahagi para sa Soyuz launchers na kailangan ng Russia. Malamang bilang pag-iwas na mawasak ng Ukraine ang buong supply chain sa isang atake. Gayunpaman, lahat ng mga bahaging yon ay nagtatagpo sa isang sentrong lugar. At ang lugar na yon ay ang pasilidad ng Progress na tinamaan ng Ukraine noong Agosto 15. Isipin mo ito na parang pinuputol ang ulo ng manok ng Russia. Maaring makatakbo pa ng kaunti ang katawan, pero lahat ng ipinapadala ng katawan papunta sa puso ay mawawala lang hanggat hindi gumagana ang pasilidad ng Progress. Hindi pa tiyak kung gaano katagal yon. Ayon sa ulat ng The Telegraph, ang satellite imagery ng tinamaan na lugar ay nagpapakita na tila nawasak ang onboard electronics assembly workshop. Masakit yon para sa Russia. Hindi makakalayo ang isang rocket kung walang onboard electronics. At malamang na marami sa mga dapat sana ay ilalagay sa Soyuz launchers ay nasunog na ngayon. Kasama na rin ang pasilidad na espesyal na ginawa para sa pag-assemble ng mga electronics na yon. Abutin ng panahon bago muling maitayo ng Russia ang workshop na ito at mapalitan ang bawat piyesang nawala sa napakalaking sunog. Napaka-ironiko. Ipinakita ng satellite imagery kung gaano kalala ang kalagayan ng sariling satellite project ng Russia. Para maintindihan kung gaano kalala ang sitwasyon ng Russia, kailangan mong maunawaan kung ano ang kailangang magawa ng Russia para magkaroon ng kahit anong malapit sa sarili nilang bersyon ng Starlink na gumagana. Sa isang ulat noong Agosto 17, sinabi ng RBC Ukraine na kailangan ng Russia na magsagawa ng 12 hanggang 15 na paglulunsad ng Soyuz carrier rockets papuntang orbit para maipakalat ang Rasvet satellite network. Ang bawat Soyuz 2.1B
ay kayang magala ng 20 satellite papuntang orbit. Ibig sabihin, plano ng Russia na magkaroon ng hanggang 300 satellite bilang bahagi ng kanilang constellation. Kung sa tingin mo ay kaunti lang yon kumpara sa Starlink, tama ka. Dahil hindi talaga ito ganoon karami. Ayon sa satellite tracker, ang Starlink ay may 10,700 at 77 satellite na nasa orbit at plano nitong magkaroon ng kabuuang constellation na 42,000. Sa pinakamaganda, ang sariling version ng Russia ng Starlink ay magiging isang ika-36 lang ng laki ng totoong Starlink. Maaring igiit ng Russia na hindi ito problema. Kailangan lang ito ng satellite coverage para sa Ukraine at marahil ilang bahagi ng Russia at hindi para sa buong mundo sa ngayon. Maaring ganun nga, pero hindi rin maikakailan na ang mga plano ng Russia ay nagreresulta lang sa isang mababang kalidad na bersyon ng teknolohiyang nawala na. Isang pangit na kopya ng orihinal na kung iisipin ay talagang bagay sa Russia. Mula pa nung panahon ng Soviet, nagnanakaw at nanggugopya na ang Russia imbes na mag-innovate. Ginagawa nila ito ngayon mismo sa pamamagitan ng pangongopya ng mga drone ng Ukraine. At ang Razvet system ay pinakabagong halimbawa lang nito. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi maikakailan na mahalaga ang Razvet para sa Russia. Ang makapagpalipad ng kahit anong satellite constellation sa orbit, kahit hindi ito kasing ganda ng Starlink system na illegal na ginamit ng Russia noon, ay mas mabuti na kaysa wala. Iyan ang dahilan kung bakit ibinubuhos ng Russia ang napakaraming resources sa paggawa ng mga bagong Soyuz capsule na isang uri ng launcher na hindi nila kayang bawiin o muling gamitin. Mas mabilis na mabuo ang mga launcher na yon. Mas gaganda ang kalagayan ng Russia sa Ukraine. At ito ang dahilan. Sa loob ng maraming taon, ginamit ng Russia ang mga illegal na nakuha nilang Starlink terminal para sa lahat ng bagay mula sa pag-atake gamit ang drone hanggang sa pagtiyak ng tuloy-tuloy na komunikasyon sa pagitan ng mga unit sa unahan at mga command center sa likuran. Natapos ang lahat ng iyon sa simula ng 2026 nang putulin ng tagapagtatag ng SpaceX na si Elon Musk ang lahat ng access sa Starlink para sa mga puwersa ng Russia. Mukhang ginawa ito sa pamamagitan ng paglika ng whitelist ng mga terminal ng Ukraine at blacklist ng mga terminal ng Russia na sa esensya ay nagsara ng access ng Russia halos magdamag. Agad at kapansin-pansin ang epekto. Pagsabit ng Pebrero, bumagsak ng husto ang kakayahan ng Russia sa larangan ng labanan. Gaya ng sinabi ng isang Ukrainian drone operator na may call sign na Giovanni sa BBC noon. Nawalan ng kakayahan ang mga Ruso na kontrolin ang larangan. Sa tingin ko, nawala ang 50% ng kakayahan nila para umatake. Iyan ang ipinapakita ng mga numero. Mas kaunting pag-atake, mas kaunting drone ng kalaban, mas kaunti ang lahat. Nahubaran ang Russia at nagsimula itong magmadali sa pagkadesperado, nagkakandara pa at nagkakagulo sa sarili habang ginagawa ito. Ang pagkawala ng komunikasyon na dulot ng shutdown na ito ay naging napakalaking dagok para sa mga plano ng Russia sa 2026. Ayon sa Atlantic Council, mabilis na nakinabang ang Ukraine sa pagkawala ng Starlink ng Russia sa pamamagitan ng paglulunsad ng mabilisang mga kontra-atake laban sa mga pinahinang depensa sa mga front line. Sa loob ng unang 5 araw ng shutdown, ayon sa ulat, napalaya ng Ukraine ng humigit kumulang 200 kilometro kwadrado ng teritoryo na halos katumbas ng nakuha ng hukbong Ruso sa buong buwan ng Disyembre. Ganun lang, napaatras ang mga puwersa ng Russia. At ang thread na ito ng mga kontra-atake ng Ukraine na sinasamantala ang kahinaan ng Russia ay nagpatuloy sa buong 2026. Ginamit ng Ukraine ang Starlink blackout ng Russia para magsagawa ng mga opensibang may tiyak na target na pangunahing naganap sa timog ng bansa. Pagsapit ng kalagitnaan ng Marso, nabawi na ng Ukraine ang humigit kumulang 400 kilometro kwadrado ng teritoryo. Karamihan dito ay sa mga rehiyon ng Zaporizhia at Dnipropetrovsk. Pagsapit ng Agosto, ibinunyag ni Zelensky na napalaya na rin ng Ukraine ang 745 kilometro kwadrado ng teritoryo sa sektor ng Alexandrovka. Idagdag mo pa dyan ang epekto ng pagkawala ng Starlink sa mga drone ng Russia, lalo na sa katamtaman hanggang maikling distansya, at makikikita mo kung gaano kalaki ang pinsalang dulot ng kaguluhan sa komunikasyon na sanhi ng desisyon ni Musk sa mga puwersa ni Putin. Ang mga paghahandang ginawa para sa opensiba ng 2026 ay nabaliwala dahil sa mga kontra-atake ng Ukraine at hindi kalabisan na sabihin na ang pagkakalugmok ng Russia ngayon habang sinusubukan nitong sakupin ang Donetsk ay malaki ang kinalaman sa pagkawala nila ng access sa Starlink. Ang desperasyon ng Russia na mapagana agad ang Razvet ay lalo pang pinalala ng dami ng mga kaswalti na napipilitan nilang tiisin dahil hindi makapagkomunika ng maayos ang mga sundalo sa unahan sa kanilang mga komander sa likuran. Ang araw-araw na mga kaswalti ay higit sa 1,000 kada araw at madalas ay umaabot pa sa 1,500. Ganun ang nangyari sa loob ng 24 na oras bago ang Agosto 16 kung saan nawalan ang Russia ng 1,500 at 10 sundalo dahil sa pagkamatay o pagkasugat kasama pa ang 600 piraso ng kagamitan. Muli, lahat ng ito ay maaring iugnay sa pag-shutdown ng Starlink. Kung palalawakin pa ang pagtingin sa mga kaswalti ng Russia, nawalan ang Russia ng record na 42,860 sundalo noong Hulyo 2026 na nagbigay dito ng 7 buwang kabuang halos 225,500 na mga kaswalti. Iniulat ng Kyiv Independent. Ang mga kaswalting yon ay nangyari kasabay ng malakihang pagbabago ng Ukraine sa ratio ng mga kaswalti.
kung saan na yon ay nawawala ng Russia ng humigit kumulang 8 sundalo sa bawat isang kaswalti sa panig ng Ukraine. Hindi na tumutugma ang matematika ng labanan. At muli, ang pagkawala ng Starlink ang dahilan. Lahat ng ito ang nagpapaliwanag kung bakit desperadong nagtatayo ang Rusya ng mga Soyuz launcher para magpadala ng mga Razvet satellites sa kalawakan. Gayunpaman, may isa pang problema ang Rusya na pinalala ng pinakabagong Flamingo Strike ng Ukraine. Hindi lang pagkawala ng isang mahalagang workshop ang nakasama sa Rusya sa Samara. Ang ginawa rin ng Ukraine, kahit may patayo muli ang workshop na yon, ay nagdulot ng matitinding problema para sa space program na unti-unting hindi na binibigyang prioridad habang tumatagal ang digmaan sa Ukraine. Maaring mukhang kakaiba ang pahayag na yan, lalo na kung naalala mo na noong Nobyembre 4, 2024, naglunsad ang Rusya ng record-breaking na 53 maliliit na satellite sa kalawakan gamit ang Soyuz 2.1B carrier rockets. Ang paglulunsad na yon ay maaring magpahiwatig na maayos at maganda ang space program ng Rusya, pero mapanlin lang ang hitsura. May magandang dahilan kung bakit hindi na natin nakita ang ganung paglulunsad mula noon, kahit na mas desperado na ngayon ang Rusya na may lagay ang mga satellite nito sa orbit. Halos 2 taon na ang nakalipas mula Nobyembre 2024 at marami nang nagbago sa Ukraine. Mas marami pang kagamitan ng Rusya ang nasira at regular na nagsasagawa ang Ukraine ng malalalim na pag-atake na lahat ay nagpapahirap sa Rusya hanggang sa napipilitan nitong mamili kung uunahin ang digmaan o ang space program nito. Hindi mahalaga kung gaano kabilis o kabagal makagawa ng Soyuz launchers ang Rusya, nagbanggaan na ang ekonomiya ng digmaan at ang ekonomiya ng kalawakan at ang huli, ang natatalo. Ang prioridad na ngayon ay maihatid ang anumang kailangan ng mga tropang Ruso sa Ukraine at mapalitan ang mga tropang iyon habang sila ay nababawasan sa napakaraming bilang. Na ang ibig sabihin ay mas kaunting pera ang maipupunta sa isang Razvet na programa na magiging kapaki-pakinabang sa Rusya sa pangmatagalan. Pero hindi nito nasosolusyonan ang mga agarang problema na kinakaharap nila ngayon. Alam na alam din ito ng Rusya noong Abril 10. Iniulat ng United 24 Media na ang siyentipikong direktor ng Space Research Institute sa Russian Academy of Sciences, si Lev Zeleny, ay umamin sa kanyang talumpati sa Russian Space Forum na malayo na ang agwat ng Rusya sa mga kakumpetensya nito sa space race. Ang tanging proyekto na mayroon nito, bukod sa Razvet, ay ang pagliha ng isang bagong Russian orbital station. Walang nakaplanong misyon ng tao sa malalim na kalawakan o buwan sa loob ng hindi bababa sa isang dekada. Ang komentong ito ay nagsisiwalat. Ipinapakita nito na hindi tinutustusan ng sapat na pondo ang space program ng Rusya. Ibig sabihin, pati ang mahalagang Razvet program ay tumatakbo sa napakaliit na budget. Ang pagkasunog ng Progress Center ay hindi makakatulong. Ngayon, kailangan ng Kremlin na gumawa ng mahirap na desisyon kung ibubuhos ba nila ang pera na hindi nila inaasa ang gagastusin sa Progress Center o gagamitin ang perang yon para suportahan ang mga tropa sa harapan. Sa kahit anong paraan, ang mga sundalo pa rin ang talo. At isa pa, literal na madaling magliyab na salik na dapat idagdag dito ay ang mga pag-atake ng Ukraine sa mga refinery. Kailangan ng Soyuz launchers ng pinadalisay na kerosene. Ang fuel na yon ay ginagawa sa mga oil refinery. At ang mga refinery na yon ay patuloy na binabanatan buong 2026. Sobrang tindi na, kaya ngayon ay nahaharap ang Russia sa kakulangan ng gasolina at diesel. Muli, napipilitan ng Kremlin na mag-prioritize. Ipapagagat ba nito ang mga refinery para gumawa ng fuel para sa pangkalahatang populasyon? Para mabawasan ang pressure kay Putin sa proseso? O ipagpapatuloy ba ng mga refinery ang paggawa ng uri ng fuel na hindi naman nakikita ng mga Ruso na ginagamit at nakalaan lang para sa isang space program na hirap na. Isa na namang sitwasyong catch-22 na walang tamang sagot. At ang Ukraine na hindi tumitigil sa pag-atake sa mga refinery ay hindi makakatulong. Noong Agosto 13, iniulat ng New Voice of Ukraine na malamang bumaba sa 4 na milyong bariles ng langis kada araw ang napoprosesong langis ng Russia. Lahat ay dulot ng hindi planadong pagkukumpuni at pagtigil ng operasyon dahil sa mga pag-atake ng Ukraine. Maaring mukhang marami ang napoprosesong langis, pero sa totoo lang, ito ay pinakamababa na mula pa noong unang bahagi ng dekada 2010. At nangyayari ito sa panahong kailangan ng Russia na gumana ng buong kapasidad ang mga refinery nito dahil sa kakulangan sa fuel at sa proyekto ng Razvet. Susubukan pa rin ituloy ng Russia. Mas mabilis na inilulunsad ng Russia ang mga Razvet satellite kaysa sa orihinal na plano noong unang bahagi ng 2026 na nagpapakita ng kanilang desperasyon na mapagana agad ang kapalit ng Starlink. 16 na satellite ang inilagay sa orbit noong Marso at ayon sa ulat ay may pangalawang batch na ipinadala sa orbit noong Hulyo. Kaya't umabot na sa humigit kumulang 40 Razvet satellite ang mayroon ang Russia sa kalawakan. Plano nitong umabot ng hanggang 300. Nasira na ang mga planong yon at lahat ng ito ay dahil sa pink na bangungot na nagkunwaring panaginip na sumira sa pasilidad ng Progress rocket sa Samara. Maaring isa ito sa pinakamatalinong pag-atake ng Ukraine dahil pinananatili nitong mahina ang posisyon ng mga ground forces ng Russia mula pa noong unang bahagi ng 2026. Pero ang iba pang mga pag-atake ay kasing talino rin. Oo, pinag-uusapan natin ang mga pag-atake sa Wildberries at naglalagay sila ng panibagong presyon kay Putin habang ang ekonomiya ng Russia ay nabibigatan sa mga ito. Isa na namang matinding dagok ang naipataw. Mas marami pang milyon, marahil bilyon pa nga ng dolyar ang nawala na parang usok. At maaari mong malaman ang lahat ng ito sa panonood ng aming video. Pero bago ka umalis, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa Military Show at i-enable ang notifications para hindi mo mamiss ang aming mga ulat tungkol sa pinakabagong kaganapan sa digmaan sa Ukraine. At salamat sa panonood!